Naispatan nga ba Naispatan talaga? nga ba talaga sina Kim Cho at Paolo Abilino na sabi nga niya dalawa lamang daw sila sa bansang Norway. May nag-post kasi mga netizen dito para i-chika na may ganapang dalawa nitong dumaang holiday. Ito yung resibo kasi yung lagi naming sinasabi. Na-throwback or Oo, late? mahirap kasi magsalita. Pero kaya lang, bakit lumabas yung Norway, di ba? Ang dami namang pwedeng, for example, mga bansa sa Europe na pwede. Pero talaga na single out ang Norway. So, ang dami kasi din nating mga kaibigan na nag-feed sa atin sa Messenger. To be honest sila talaga ang nagsasabi ng ganito. Ako naman, for as long as wala talaga akong makitang resibo, mahirap kasi magsalita tungkol sa ganyan. Pero, nag-agree naman ako sa karamihang sinasabi ng mga nanonood sa atin, sa mga messenger, mga message na sa atin. Kasi halos pare-pareho ang chika nila. Kasi usong-uso talaga ngayon kasi ang mga artista nagpupunta sa mga nag-i-snow na lugar katulad niyan, 'di ba si Ann Curtis? 'Di ba nasa Korea? Ngayon yung ibang mga si Zainab Zainab tuloy si Shubi nasa Japan. 'Di ba si Bayani ang Bayani nga na umiyak ka nung makita ng yelo sa Japan. Talaga? Oo, napaiyak siya daw. Sabi niya ganun, kung naiyak ako, nakakita ako ng yelo, ganon. O, di ba si Nico Natividad na nasa Japan, nagkaroon pa ng problema sa kanyang Junakis. Uso kung dati ang uso ay Island Beach, ganyan, at iba mga artista, way back, mga artista, doon pa sa Boracay pa sila nag-holiday season. Ang iba nga, di ba? Doon pa nga nag-New Year. Pero ngayon kasi iba, mas gusto nilang abroad. Ngayon hindi natin alam kung, ako wala pa akong masyadong detalye. Ang sa akin lang, kung saan talaga mas magiging masaya. Paulit-ulit na lang kung saan makakahanap ng peace of mind ang dalawang ito na sila lang dalawa at mas lalo nilang maintindihan ang sa isa't isa bilang magjowa, go lang ako. And then pag nagbahagi sila ng kanilang mga ganap or naging ganap, sa akin bonus at magiging masaya ako doon. Ganon din naman ang Kim Paulandia. Ako naman, dahil nag-appear na rin naman si Kim kahapon, so pag tinignan mo, pag galing ka ng beach, ang beach kasi kahit anong sabihin mo, naligo ka, medyo may pagbabago sa itsura mo di ba? Kahit na magtamba ka ng kung ano-ano dyan. Mas medyo, in terms of haggard moment, yung beach mas nakakahagard because of the sun. Yes. Diba? Tsaka activity. Pero pag galing ka sa malamig at snow ka, fresh ka talaga. Pero depende sa beach kung sa Cavite ka, di ba? Pag-aho mo. Doon sa may Cavite, malapit na sa may Parañaque, yung boundary na. Yung paano ba yan? Oo, yung pag-ahon na, yung yellow submarine. Tapos, hindi yung mga ganon. Pwede naman nakita ko nga si Kim, parang kagagaling lang na sa ref di ba? Yun nga. May mga parang meron pa siya mga remnants ng mga yelo. Pag galing ka talaga sa di ba ganun naman, di ba? Pero, hindi natin alam. Naku, lahat naman tayo umaasar na talaga. Doon sana nanggaling. Ako mas gusto kong sabihin na nanggaling sila ng Europe. Oo. Ako Ikaw? din. Okay. Ako din, ganun din ako. Basta, pero kung saan man sila masaya, kung dito sa Pilipinas or kung sa ibang lugar, go lang. Kasi ang dami, ang dami kasi nagsabi na nakasabay sa airport si ganito, nakasabay sa aeroplano. Pero wala mo ako makitang Wala nagpo-post. Yun ang tanong ko. Bakit walang nag-post kung nakita man nila si Kim at saka si Paolo? Baka naman kamukha lang, di Kasi ba? feeling ko naman kung nakita mo sa airport or sa aeroplano mismo si hindi ka na magtitimpi Parang katulad nga ni Catherine. Magpipidyo ka, magpipicture ka kahit papaano. Di ba parang katulad nga ni Catherine na sinasabi nakatalikod si Catherine daw pero sabing hindi nag-iba na naman, kamukha at meron daw ganong damit si Catherine. Well, tignan na lang natin sa mga susunod pang araw. Wala siguro nagpapababa pa ng tama ng holiday itong dalawang ito. Abangan na lang natin. Yun lang pwede ko sabihin. Pero ang gusto ko talaga mangyari na sana ngayong nakapagbakasyon na ang Kim Pao, ang sumunod na yan ay yung announcement nila ng kasalan. Agad-agad. Tuwa-tuwa kayo ha. Magkaiba mga hula, Yung isa, kasalan. Yung iba naman, magkakaproblema. Mas more on kasalan na lang siya. Ako, mas more magkakakilala pa ang Kim Pao. Mas magiging solid pa sila. As in, hindi na sila maghihiwalay. Okay. As in, kasi
Si Paolo kasi pag nagmahal to talagang isa lang eh. Parang ganun din si Kim eh. Pag nagmahal to, isa lang talaga. Mga ganun. Wala silang history na nag-cheat yung isa, nag-cheat na ganito, nagsasabay-sabay. nagkasabay-sabay. Walang ganon. Kahit nga si Paolo nung kay LJ Reyes, wala namang sumingaw doon na nagkaroon ba ng cheating? Ako, napakatagal na nun. Nakalimutan Wala, ko di ba na nakalimutan? issues. Parang wala. At saka wala. ano pa si Paolo noon? Wala pa, hindi pa siya ganun ka-famous. Oo, batang-bata pa eh. Wala akong natatandaan na, correct me if I'm wrong. Oo, sabihin lang, you're wrong. Basta ako yung na lang, gusto kong makita uli yung Kim Chu na talagang all out sa relationship. Gusto ko kasi gano'n naman talaga siya eh. Ang gusto ko sa kanila talaga yung Private makita lang? hindi, ang gusto ko sa kanilang makita yung nagaharutan sila na sinusubuan ni Kim si Paolo. Yung hindi sa pelikula, yung ba nagdi-dinner sila and then nagtotoo sila ng hindi na kasi minum si Paolo eh. Yung mga ganap na nakakilig na hindi lang natin napapanood sa sinan kundi sa totoong buhay o hindi natin napapanood sa teleserye pero sa tunay na buhay. Pero Pero yung kandungan, syempre, kasi may nagkandungan. Oo nga eh. Naghiwalay eh. Pero mahaba pa yan eh. Ang tagal-tagal pa ng relasyon ng Kim Pao at aabutin pa to dun sa inaasam natin at pinapangarap ng Kim Paulandia na mauwi nga sa altar. Pero kaya mas nakakaloka lang ngayon dahil may social media, parang mas mahirap paaminin ng artista. Unlike nung time natin walang social media, pag tinatanong ng artista, di ba, sa interview, napapaamin naman sila agad eh sa relasyon-relasyon. Ngayon kasi daming protocol, daming bawal bago mo machika ng gusto mong artista. But anyways, Kasi nag-iinarte rin kasi ibang mga artista na kasi manager din ang nag-iinarte. kasalanan kasi yan ng Hollywood, kasalanan yan ng Korean pop culture, Dahil? Korean international, entertainment. Kasi sila nagpauso niya na hindi sila, 'di ba? Hindi sila dapat ihiwalay ang private life doon sa kanilang trabaho. Hindi sila pwedeng, 'di ba yung mga ang tawag dito mga paparazzi nga, 'di ba Yes. nagtatakip yung mga ganyan. Correct. Yung mga kasalanan nila bilang tayo ay ang hilig nating mangopya, 'di ba? Gusto natin ganun din. Naku, yung mga dating ang Korean, bawal sila magpa-picture na may kasamang ibang babae. Oo. Bawal talaga kasi daw, yun nga sinasabi, jowa. Oo. Ayan, ang bilis ng oras, Ray. O, tsaka ano tawag dito, di ba ngayon, hindi, kahit nakikita na yung dalawa, sa Korea na, dalawang magjowa, nakikita na, hindi pa rin sila umaamin at na yung iba kasi umamin, yung iba hindi. At bigla na lang nababalita na ikakasal na pala. Ganon. So gusto mo na lang ganon, mag-announce na lang Kim Pao na ikakasal na. Wana amin na kami na. Hindi, pero sana, mag-announce kayo, ikakasal na kayo. Pero bigyan nyo naman yung time, yung mga Kim Paulandia, na makapag-book muna ng accommodation. Makabook ng airline, Naku, mga ganon. knowing Kim Paulandia, At on the spot, kaya nilang gawin. At makapag-ipon-ipon yung ibang gustong sumama sa atin sa reception. Sarili namin reception. Kim Paulandia reception. May pa-reception talaga tayo. Oo. Tayo magbabayad nung ano. Hindi, syempre yung Kim Ang Paulandia. pag-ambagan. Sabi naman nila, di ba pumayag naman sila sa ambagan? Oo, wag nyo na kayo pag-ambagin yan. Kung totoo man o haka-haka, ang balita tungkol sa posibleng kasal ni na Kim Chiu at Paolo Avellino talaga ay nakakakuha ng napakalaking atensyon mula sa kanilang fans, lalo na sa mga Kim Pao supporters. Ang pagiging maganda ng chemistry nila sa mga projects nila at sa mga pampublikong kilos ay nagpapalakas sa interes ng publiko. Para sa marami, hindi lang sila mga artista, sila ay naging simbolo ng fantasy couple na pinapangarap nilang makita na magtatapos sa tunay na pagmamahalan. Ngunit sa kabilang banda, marami rin ang nagiging mas maingat sa paghula. Sa showbiz, madaling kumalat ang mga rumors at hindi palaging nakabase sa katotohanan ang mga haka-haka tungkol sa relasyon at kasal ng mga artista. Kaya kahit abangan man ng publiko, mas makabuti rin na hintayin ang opisyal na pahayag mula sa parehong panig bago tuluyang paniwalaan. Kung pagbabasehan natin ang reaksyon ng fans, kitang-kita ang halo-halong emosyon. May excitement, may kilig, at may konting kaba. Para sa kanila, ang kasal ay parang ultimate dream come true ng kanilang favorite on-screen at off-screen couple. Sa balitang ito, masasabi kong malinaw na napakalaking interes ng publiko at fans ang nakatuon sa relasyon ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi lang basta showbiz chismis ang pinagmumulan ng hype,
Ito ay dahil sa matagal na nilang pinapakita ang magandang chemistry, parehong sa kanilang mga projects at sa mga pampublikong kilos. Kaya't natural lang na maraming fans ang naghihintay ng susunod na hakbang, kasama na ang posibilidad ng kasal. Gayunpaman, mahalaga ring tingnan ang balita ng may kaunting pag-iingat. Sa industriya ng showbiz, madalas kumalat ang mga haka-haka o rumor na hindi pa kumpirmado. Ang inaabangan ng karamihan ay maaaring base lang sa speculation, kaya mas makabubuti kung hahayaan muna ang opisyal na pahayag ng mga artista bago gawing katotohanan ng mga ito. Sa pangkalahatan, nakikita ko na ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ni Kim at Paulo sa kanilang fans. Nagbibigay ito ng kilig, excitement, at kahit stress sa mga supporters na sabik sa anumang update tungkol sa kanila. Para sa marami, hindi lang sila mga artista. Sila ay naging simbolo ng dream couple na pinapangarap ng kanilang fans. Ang balitang ito ay tiyak na nagdudulot ng malakas na emosyon sa kanilang mga fans at sa publiko. Hindi lang ito basta usapang showbiz. Para sa maraming supporters, si Kim at Paulo ay hindi lamang mga artista, kundi simbolo ng perfect match na matagal nang pinapangarap nilang makita. Ang kanilang chemistry sa mga projects nila, pati na rin ang mga pampublikong kilos at interaksyon, ay nagpatibay sa haka-haka na maari silang magtapos sa tunay na pagmamahalan. Kaya naman, natural lang na maging mainit ang interes at abangan ng lahat ang anumang update tungkol sa kanilang relasyon, lalo na ang posibilidad ng kasal. Sa kabilang banda, mahalagang maging maingat sa ganitong balita. Sa industriya ng showbiz, napakadaling kumalat ang mga rumors at speculation at hindi palaging totoo ang mga haka-haka. Maraming fans ang umaasa at nagiging sabik na maaring magdulot ng labis na excitement o pressure sa mismong mga artista. Dito makikita ang dinamika ng fandom culture. May kilig, may stress at may curiosity. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ni Kim at Paulo sa kanilang supporters. Bukod sa epekto sa fans, nakakaapekto rin ito sa media. Agad na nagiging trending ang kanilang pangalan sa social media at bawat galaw, post o larawan ay sinusuri at pinag-uusapan. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa posibleng kasal. Ito rin ay nagpapakita ng kapangyarihan ng fan culture sa shaping ng narrative sa showbiz. Sa huli, ang balita ay isang paalala na sa likod ng kilig at excitement, dapat pa rin nating bigyan ng respeto ang pribadong buhay ng mga artista. Ang inaabangan ng karamihan ay isang simbolo ng pagmamahal at suporta. Ngunit ang tamang balanse ay mahalaga, maging excited at mag-enjoy sa mga updates, pero huwag palampasin ang pagiging maingat at marespeto sa personal na buhay ng mga artista. Dagdag pa rito, may ilang bagay na pwede nating obserbahan tungkol sa balitang ito. 1. Emosyonal na epekto sa fans. Ang balita tungkol sa posibleng kasal ni Kim at Paulo ay hindi lang simpleng chismis. Ito ay nagdudulot ng kilig, excitement at minsan ay anxiety sa kanilang supporters. Maraming fans ang aktibong naghahanap ng bawat pahiwatig o post na pwede nilang i-link sa posibleng engagement o kasal. Para sa kanila, bawat galaw ng dalawa ay may meaning, kaya sobrang abangan ng karamihan ng mga updates. 2. Social media frenzy. Ang ganitong balita ay agad na naging trending topic sa social media. Mabilis kumalat ang mga memes, reactions at speculative posts. Ito rin ay nagiging pagkakataon para sa ibang media outlets na makuha ang interes ng publiko at dagdagan ng traffic sa kanilang platforms. 3. Pampromosyong epekto. Kahit hindi directly, ang mga ganitong balita ay nakakatulong sa visibility ng mga proyekto ni Kim at Paulo. Mas maraming tao ang nagiging interesado sa kanilang shows, movies o endorsement projects dahil gusto nilang makakita pa ng couple moments nila. 4. Pagrespeto sa pribadong buhay. Mahalaga ring banggitin na sa kabila ng hype, ang parehong artista ay may karapatan sa kanilang pribadong buhay. Ang speculation tungkol sa kasal ay dapat sabayan ng respeto at hintayin ang opisyal na pahayag nila bago gawing katotohanan ang anumang haka-haka. 5. Cultural impact. Sa konteksto ng Philippine showbiz, ang ganitong love story, lalo na kung may potential na magtapos sa kasal, ay nagbibigay inspirasyon at emosyonal na koneksyon sa mga tao. Para sa ilang fans, parang personal nilang nararanasan ang kilig at tagumpay ng kanilang idolo. Ang balita tungkol sa posibleng kasal ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay isa sa mga pinakamainit na paksa sa showbiz ngayong mga nakaraang buwan. Para sa karamihan ng kanilang fans, ang Kim Pao phenomenon ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagiging sikat na artista, kundi sa kanilang pinagsamang imahe bilang dream couple na matagal nang pinapangarap ng publiko.
Ang bawat galaw, post sa social media at interaksyon nila ay sinusuri at pinag-usapan mula sa simpleng larawan hanggang sa mga subtle hints sa interviews o projects nila. Epekto sa fans. Ang ganitong balbalita ay nagdudulot ng matinding emosyon sa kanilang supporters. Kilig, excitement, at minsan anxiety. Maraming fans ang sobrang abala sa paghahanap ng kahit maliit na pahiwatig na pwede nilang i-interpret bilang tanda ng engagement o kasal. Para sa kanila, hindi lang basta news ang balitang ito, ito ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang supporters ng Kim Pao Love Team. Ang emotional na koneksyon na naramdaman ng fans ay nagpapakita ng kapangyarihan ng fan culture sa shaping ng narrative sa showbiz, social media frenzy. Hindi may kakaila na ang balitang ito ay agad nagiging trending sa social media. Mula memes, fan edits, reactions, hanggang speculation posts, kumakalat ang hype na parang wildfire. Para sa media at content creators, oportunidad na makuha ang atensyon ng publiko at dagdagan ang engagements sa kanilang platforms. Sa kabilang banda, ang viral nature ng ganitong balita ay maaring magdulot ng pressure sa parehong artista, kaya mahalagang balansehin ang hype at respeto sa kanilang pribadong buhay. Pampromosyong epekto. Sa hindi tuwirang paraan, ang speculation tungkol sa kasal ay nakatulong sa visibility ng mga proyekto ni Kim at Paulo. Maraming tao ang nagiging interesado sa kanilang shows o movies dahil gusto nilang makita ang couple moments nila sa screen. Ang attention na ito ay may epekto rin sa endorsements at public appearances. Isang halimbawa kung paano ang personal life ng artista ay pwedeng magkaroon ng marketing value sa industriya ng showbiz. Pagrespeto sa pribadong buhay. Habang excited ang publiko, mahalagang igalang ang pribadong buhay ng mga artista. Ang speculation tungkol sa kasal ay dapat sabayan ng pasensya at respeto dahil sa huli, sila rin ay tao na may karapatan sa sariling desisyon. Ang hype ay natural sa fan culture, ngunit ang sobrang pressure o intrusion ay pwedeng magdulot ng negatibong epekto sa parehong Kim at Paulo. Cultural significance. Sa konteksto ng Philippine showbiz, ang love story ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay nagiging inspirasyon sa marami. Para sa ilang fans, parang personal nilang nararanasan ang kilig at tagumpay ng kanilang idolo. Ang balita tungkol sa posibleng kasal ay hindi lang usapin ng chismis. Ito ay simbolo ng pangarap, kilig at pag-asa na nakakaapekto sa damdamin ng publiko. Ang balita ng inaabangan na kasal ni Kim at Paulo ay nagpapakita ng interplay ng fandom culture, media frenzy at cultural significance sa showbiz. Ito ay higit pa sa simpleng chismis. Ito ay isang phenomenon kung saan ang kilig, excitement, at anticipation ng fans ay nagiging mahalagang bahagi ng narrative ng kanilang buhay bilang mga artista. Gayunpaman, ang respeto sa kanilang pribadong buhay at ang tamang balanse sa paghihintay ng opisyal na pahayag ay mahalaga upang ang hype ay manatiling positibo at makabuluhan.